Si Maria Cristina Vanji Labalan ay kinilala bilang isa sa mga haligi ng karakter acting at komedya sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Nakilala siya sa makabuluhan at makatotohanang pagganap bilang ina, kapitbahay at iba pang mahahalagang papel sa pelikula at teleserye. Sa loob ng mahigit 5 dekada, bumuo siya ng isang mahaba at makulay na karera na nag-iwan ng hindi matatawarang marka sa kasaysayan ng Philippine entertainment na nanatili hanggang sa kanyang pagpanaw. The Philippine Showbiz List presents Vanji Labalan's life story and her death details. Ang veteran actress, comedian, acting coach, and voice actress na si Maria Cristina Vanji Bonghanoy Labalan ay pinanganak noong January 20, 1943 sa Bago, Negros Occidental. Ang pangalang Evangeline ay dinagdag dahil 7 buwan siyang isinilang at inaakala noon na baka hindi siya mabuhay sa kanyang pagsilang. Hindi gaanong detalyado sa mga tala ang mga particulars sa kanyang mga magulang o kapatid, ngunit ang pamilya ang nagsibing unang pundasyon ng kanyang pag-angat. Sa murang edad, natutong maging malikhain at malapit sa sining si Vanjie, dahilan upang kanyang tahakin ang landas pagpasok sa mundo ng radyo at pag-arte. Tinapos ni Vanjie ang kursong AB English bago niya pinasok ang radyo at showbiz upang makatulong sa kanyang pamilya. Acting career. Tumagal ng mahigit 6 na dekada ang acting career ni Vanjie. Nag-umpisa siya sa edad na 19 sa industriya ng radyo sa Bacolod noong 1962. Isang panahon kung saan ang radyo ay isang sentrong media bago pa naging popular ang telebisyon. Sa radyo, naging voice actress at radio drama performer siya at dito niya hinasa ang kanyang talento sa pag-arte, paggawa ng scripts, dubbing at pagbuo ng mga programa. Dito din niya unang naipakita ang kanyang talento sa pagganap at nagsimulang mabuo ang pundasyon ng kanyang mahabang karera sa entertainment industry. Nagbago ang landas ni Vanjie na mapansin siya ni National Artist for Film na si Ishmael Bernal noong 1979 habang siya ay nagsusupervise ng dubbing para sa pelikulang Aliw. Nakita ni Ishmael ang natural na talento ni Vanjie at hinikayat siyang subukan ang pelikula. Dito nagsimula ang kanyang pag-akyat sa silver screen. Nakast siya sa pelikulang City After Dark noong 1980 at kalaunan sa iconic na pelikulang Himala noong 1982 kung saan gumanap siya bilang Aling Saling, ina ni Nora Honor. Isang role na nagpatanyag sa kanyang husay bilang character actress. Kasunod nito, gumanap din siya sa Sugat sa Ugat noong 1983. Dahil sa kanyang husay, dedikasyon at pagiging maaasahang artista, naging paborito rin siyang katrabaho ng isa pang National Artist for Film, ang direktor na si Marilu Diaz-Abaya. Maraming pelikula ang pinagkatiwala ni Marilu kay Vanjie, kabila ang alias Baby China. Sa pelikulang ito, itinuturing ni Vanjie na isa ito sa mga highlight ng kanyang karera. Lumahok din si Vanjie sa iba pang mahahalagang pelikula sa dekada 80. Kabilang dito ang Bukas Luluhod ang mga tala, pati Mapintig ng Puso at Till We Meet Again. Sa mga sumunod na dekada, patuloy na lumahok si Vanjie sa mga pelikula tulad ng Babaeng Hampas Lupa, Jezebel, Kahit Konting Pagtingin, Madrasta at Kuratsa, ang babaeng walang pahinga. Kadalasan ng mga ibinibigay sa kanyang roles ay bilang yaya o kasambahay. Sa telebisyon, naging aktibo si Vanjie sa maraming serye mula sa melodrama hanggang fantasy at action drama. Sa kanyang huling mga taon, nanatiling aktibo si Vanjie sa telebisyon at pelikula. Kabilang sa huling pagganap niya ay sa seryeng Lolong, Bayani ng Bayan at sa 2023 movie na Malyari. Samantala, dahil sa hindi matatawarang talento niya sa pag-arte, nagkaroon si Vanjie ng mga acting nomination tulad ng Best Supporting Actress Award na kanyang napanalunan sa 2016 Q Cinema International Film Festival para sa Ang Manananggal sa Unit 23B. Voice Acting, Dubbing, and Mentorship. Bilang supervising dubbing artist, naging pioneer si Vanjie sa larangan ng dubbing supervision bago pa maging karaniwan ang ganitong posisyon sa industriya. Hindi lamang siya nakilala bilang mahusay na character actress, kundi pati na rin bilang voice actress at manunulat ng radio soaps. Bukod sa pagganap sa harap ng kamera, nakapagsulat siya para sa mga radio drama tulad ng Kasaysayan ng Lahi ni Caduroy Valencia. Naging mahalaga ang papel ni Vanjie sa voice acting at dubbing. Sa mahigit 5 dekada, nagturo siya sa mga kabataan mula sa kanyang mga voice workshops sa Bacolod at sa mga celebrities na ngayon ay kilala na sa telebisyon at pelikula. Kasama sa kanyang mga naging estudyante sina Bibi Gandang Hari, Vina Morales, Timmy Cruz, Bingloy Zaga, Chelipay Picache at Jay Manalo. The Family Behind the Spotlight.
Sa likod ng makulay at matagal na karera ni Vanjie sa pelikula, telebisyon at radyo, ay isang babaeng ang pangunahing identity ay hindi lamang aktres, kundi asawa, ina at lola. Pinili niyang tahakin ang landas ng radyo upang makatulong sa pinansyal na pangangailangan ng kanyang lumalaking pamilya. Sa panahong iyon, hindi kalakihan ang kinikita sa radyo, subalit sapat ito upang maitawid ang pang-araw-araw na gastusin. Sa kabila ng kakulangan sa material na bagay, buo at masaya ang kanilang pagsasama bilang pamilya. Ang kanyang asawang si Nolly ay isang casino dealer na may talento rin sa pagkanta. Sa ilang panahon ay nagtrabaho ito sa Maynila, ngunit nang ipasara ang mga kasino sa panahon ng martial law, bumalik ito sa Bacolod. Dumating ang yugto sa kanilang buhay na kinailangan nilang magpalitan ng papel kung saan si Vanjie naman ay nagpunta sa Maynila upang subukan ang mas malaking oportunidad sa radyo at telebisyon habang naiwan ang asawa at mga anak sa probinsya. Hindi naging madali ang desisyong yon para sa isang ina, ngunit pinili niyang magsakripisyo alang-alang sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Habang unti-unting umaangat ang kanyang karera, unti-unti ring gumaganda ang kanilang kabuhayan. Gayunman, kasabay ng pagbuti ng kita ay ang paglitaw ng mga pagsubok sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Sa mga panahong abala si Vanjie sa dubbing at post-production work na madalas umaabot hanggang gabi, nadiskubre niya ang pagkakaroon ng third party sa buhay ng kanyang asawa. Ang karanasang ito ay nagdulot ng matinding sakit at naging sanhi ng pagkasira ng kanilang relasyon. Sa kabila ng kabiguan sa pag-ibig, nanatili siyang matatag na ina sa apat niyang mga anak. Si Dr. Marlon na isang dentista, ang dalawang anak na babae na sina April Lee Young at Tangerine na mga computer analyst at kapwa na ninirahan sa Sydney, Australia. Samantalang ang bunso niya si Carlo ay may philosophy course sa LaSalle University at may sideline job bilang dubber tulad ng kanyang ina. Siya sa kasulukuyan ang bilang ng mga apo ni Vanjie. Para sa kanyang mga anak at apo, siya hindi lamang isang kilalang aktres, kundi isang haligi ng tahanan, isang nanay at lola na nagbibigay payo, disiplina at walang kondisyong pagmamahal. Final farewell. Sa mahigit 5 dekadang pananatili ni Vanjie sa entertainment industry, nasaksihan ng publiko ang kanyang paghubog bilang aktres, guro, ina at haligi ng pamilya. Ngunit tulad ng lahat ng makukulay na kwento, ang kanyang buhay ay dumating din sa isang tahimik at marangal na wakas. Pumanaw si Vanjie noong February 12 sa edad na 83 habang nakakonfine sa isang ospital sa Australia matapos makaranas ng multiple organ failure, bunga ng kanyang pagkikipaglaban sa hepatocellular carcinoma, isang uri ng cancer sa atay na kumalat sa kanyang mga baga. Inanunsyo ng anak ni Vanjie na si Carlo ang malungkot na balita sa pamamagitan ng social media post. Ipinahayag niya na mabigat ang kanilang puso sa pag-anunsyo ng pagkawala ng kanilang minamahal na ina, lola, kapatid, tiyahin, pinsan at kaibigan. Ayon sa kanyang pahayag sa mga huling sandali, ay napalibutan si Vanjie ng mga taong pinakamalapit sa kanyang puso. Binanggit din na ang mga alaala niya ay mananatiling buhay sa puso ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Ipinabatid din na iuwi sa Pilipinas ang kanyang labi sa lalong madaling panahon. Sa isang hiwalay na post, nagbigay ng maikling pagpupugay si Van Van sa kanyang ina. Ipinahayag niya ang kanyang matinding lungkot, ngunit kasabay nito ang pasasalamat sa pamana ng pag-arte na anya na sa dugo niya dahil kay Vanjie. Kinilala niya ang kanyang ina bilang nagturo sa kanya kung paano hanapin ang sariling boses at nagbigay ng disiplina at kumpiyansa sa mundo ng showbiz. Pinasalamatan din niya ito sa walang sawang suporta sa kanilang pamilya, kabilang ang pagdadala sa kanila sa Australia at pagiging sandigan nila sa Maynila. Nagpaabot ng pagkikiramay ang maraming kaibigan sa showbiz at netizen sa pamilya ni Vanjie kasunod ng balita ng kanyang pagpanaw. Kabilang sa mga nagbigay ng mensahe ng pakikiramay sina Film Development Council of the Philippines Chairman Jose Javier Reyes, Roderick Paulate, Icy Mendoza, Darius Razon at Marisa Delgado. Ang pagpanaw ni Vanjie ay hindi lamang pagkawala ng isang veteranang character actress, kundi pamamaalam sa isang babaeng naging bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Rest in peace, Vanjie Labalan. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!